Gang, alam mo ba na may sariling kapatiran ng mga kalalakihan sa simbahan ng Katoliko? Alam mo ba kung kailan ito naitatag? At sino ang mga nagpasikat nito sa Pilipinas? Alamin natin. Halika sa Maynila! May isang museo sa Intramuros na nagkukwento ng buhay ni Father George Willman, isang Heswitang pari. Isa din siyang kasapi ng kapatiran o fraternity na tinatawag na Knights of Columbus. Itinatag ang KOFC sa Pilipinas noong Abril 23, 1905 ni Richard Campbell, ang Grand Knight noong panahon na iyon o yung pinuno. Bagamat hindi siya ang nagsimula ng KOFC dito sa Pilipinas, isa naman siya sa nagpasikat at naka-impluensya ng maraming Pilipino na sumapi sa samahan. Ang Knights of Columbus ay may 4 na misyon: pagkakawanggawa, pagkakaisa, kapwa-loob at pagmamahal sa bayan. At lingid sa kaalaman ng nakakarami ay salungat o magkalaban ang paniniwala ng mga KOFC at mga mason. Isang pinakasikat na miyembro ng mason ay si Jose Rizal lang naman. Bigyan ko lang kayo ng konting trivia sa mga walang kaalaman patungkol sa Knights of Columbus. Yung Knights of Columbus, isa siyang samahan na itinatag ni Father McGivney. Siya yung parang pinaka-founder mula sa Connecticut, USA. Tinayo itong Knights of Columbus para mapatatag ang mga kalalakihan na nakapaloob sa simbahang Katolika. Kung mapapansin ninyo, yung mga mason kasi dati na bansagan sila na Antichrist. Bukas po yan. Ginawa yung samahan na yon para ipaglaban din yung mga Katoliko patungkol sa mga paninira ng mga mason. Kasi anti-Roman Catholic ang mason dati. Hindi na anti-Christ. Pero tinututulan nila yung simbahang Katolika noon pa. Which is, hindi ko sila masisisi kasi marami din namang ginawa ng kalokohan yung simbahang Katolika dati. Gayunpaman ay hindi iyan ang ikinukwento dito, kundi ang mga naging alay at kabutihan ni Father George Willman. Itinatag itong museo noong Hulyo 5, 2013 sa ikalawang palapag ng Father George J. Willman SJ Memorial Building sa panulukan ng Cabildo at Santa Potenciana. Binuksan sa isang tahimik na seremonya na pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle at Archbishop Jose Palma. Sa loob ng museo, tampok ang mga personal na gamit ni Father Willman, kabilang ang mga artepakto, dokumento at memorabilia na sumasa ilalim sa kanyang buhay bilang pari at guro. May mga mural na naglalarawan ng kanyang ministeryo mula sa pagtulong sa mahihirap hanggang sa pagtataguyod ng Knights of Columbus sa Pilipinas. Bawat exhibit ay nagsisilbing patunay ng kanyang dedikasyon sa pananampalataya, kabataan at kapwa-tao. Ngayon, bukas ang museo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga bisita. Maliit lang ito, ngunit sa bawat paglalakad sa loob ng museo, mararamdaman ang diwa ng paglilingkod at sakripisyo na iniwan ni Father Willman para sa bansa. Yung pakikipagtalo ng mason at pagtatanggol ng Knights of Columbus sa simbahan ng Katolika ay saka ko na ikukwento. So, pwede ba pumasok dito ang mga Muslim, Christian na hindi Katoliko o kung sino man? Pwede po pumasok lahat dito. Wala namang masama na pumasok sa ganito dahil hindi naman pinagbabawal dito ang ibang religion. Kasi hindi naman mismong yung pananampalataya yung pinupuntahan mo dito, yung tao. Nagkataon lang na siya ay isang pare at also isang parte ng Knights of Columbus. At ang makasaysayang museong ito ng alaala at paglilingkod ay ang Father George J. Willman Museum sa Intramuros. Lakad tayo kaunti, malapit lamang dito ang NCAA Gallery. Like, share, and subscribe para sa mas marami pa nating saysay sa ating kasaysayan.